Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na weekly reading for September 22 hanggang 28. So, mga Libra, happy birthday po sa mga Libra dyan na mag-celebrate for this week. Libra season na. So, ano ang mga handa ninyo? Ano ang mga balak ninyo? What are your plans to celebrate and bigyang buhay o bigyang importansya ang inyong special occasion. So, hopefully po yung magkaroon kayo ng best celebrations and hope your dreams come true. Have a good health, good life, and celebrate it with your family and friends. And hopefully po yung magkaroon kayo ng magandang celebration this time. Okay? So Libra, ikain nyo na lang ako ha, ilibre nyo na lang ako this time. Kunin nyo lang po yung mga karesarit kayo and leave the rest. Yung po iba impormasyon na ko para po sa ibang Libra yan, okay? So use your intuition para makuha nyo po yung akmang messages na para sa inyo mula sa inyong spirit guides today. So Libra, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, malaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading for Libras, okay? So, Libra, ano po naghihintay sa inyo ngayong buong September 22 hanggang 28? Happy birthday ulit. Inhale. And exhale at the center of your reading, you have, wow, the Four of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Ten of Wands. Lovely. In the area of what you need, you have the Moon card. Interesting. Napakaganda. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Wands. Beautiful. In the area of your near future, wow, Ace of Pentacles. New beginning, new blessing. Talaga namang babago sa trajectory ng buhay mo. So, napakaganda. In the area of your challenge for the week, you have the Hanged Man. Yes. In the area of your fortune, you have the Two of Pentacles. Beautiful. Balance. Parang ikaw din to, Libra. Yung weighing scale mo dapat balance lang, fair lang, diplomatic lang. Mamaya pag-usapan natin yan. In your divine messages, you have the Eight of Pentacles. At ang outcome mo for the week, eto yun, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background, you have the Three of Pentacles. It's all about you. All about you giving your all sa mga pagating ng mga projects mo, sa mga sisimulan mo. Alam mo ko bakit magandang oras to? It's because it's your season. The sun, ang ating araw ay mag-move papasok sa sign mo, Libra. This is like your identity and self-passion. Your solar return, kumbaga. Ito yung solar return mo sa ikot ng araw at talagang panahon mo to. This is your time to shine, no? So ito yung mga panahon na set mo yung mga intentions mo or explore professional and personal projects. Kung meron ka mga gagawin with other people, meron kang gustong simulan na proyekto o trabaho o balak, may plano ka something about life, ito yung panahon na i-explore na yan because you're in your best element, no? So nakita ko rin dito na huwag ka mahiya makipag-communicate. Especially po ang linggo na ito, in your sign, communication will be very powerful. Especially po Mercury, the planet Mercury is entering your sign on September 26. Ano ibig sabihin yan, Libra? Yung communication skills mo amplified. No? So ito'y good for negotiation, good din for discussion, no? Kung meron kang mga gustong ibulalas, gustong linawin, gustong ayusin, gustong isuggest, gustong planuhin, gustong ikonsulta, ito yung oras para sa'yo. Ito yung tamang pagkakataon para sa'yo. Especially makakatulong sa'yo ang pagpasok ni Mercury sa iyong sign. So, nakita ko fruitful conversations, fruitful negotiations, may intindihan ka, maunawaan ka, ma-approve ka, maraming mga ganyan. So, congrats. Your sign will give you a really powerful time to celebrate good outcomes when it comes to your communications. Pwede rin halimbawa, interview o pag-sign up ng mga documents o pag-apply. Nako, magandang mga communication skills mo ngayon sa trabaho, sa pamilya, sa negosyo. So good luck. Napakagandang time nito. So manlibre ka naman, Libra. Okay? At the center, you have the Four of Pentacles. Kung birthday nyo po yung number 4 o special number or address sa bahay, maaaring ito yung konfirmasyon na this message is for you. Okay? Four of Pentacles, sinasabi, it's all about your stability. Okay? Ngayon, parang pahalagahan mo yung mga bagay na mahalaga sa'yo. Especially po in your finance aspect. Okay? Planet Mars, is entering Scorpio naman on September 22. Pagpasok ng week natin of this reading, 22 to 28. Sinasabi nito sa yung money sector, maapektuhan yung energy mo in your finances. So, dapat maintindihan mo yung self-worth mo. No? Kung ano yung mga bagay na importante sa'yo. Halimbawa, may issue sa pera, parang feeling mo, hinuhutotan ka lang, o kaya feeling mo, sobra-sobra na binibigay mo. Panahon na para i-address yan na parang, uy, magtipid tayo, halimbawa.
O kaya ikaw, yung sweldo mo, halimbawa, napupunta lahat sa bill sa bahay. Baka ito rin time na i-revisit. Parang, ay, bakit po hindi pwede ako magtabi for myself o makapag-ipon tayo, maglaan lang akong 10%, mga ganyan. So, nakita ko dito na this week, bibisitahin mo yung iyong paghawak ng pera. Kung ano yung pwedeng baguhin, ano yung pwedeng i-renovate or i-address or baguhin to make this a productive time for all of you. Nakita ko halimbawa, ito mga nakaraang buwan, nakaraang taon, iniisip mo, hala, sa sinusweldo ko, baka pwede ko magtabi ng kahit 100 pesos lang every day. Baka malaki na yun pagdating ng isang taon. So, nag-iisip-isip ka na ng ikaka-stable ng iyong kaperahan, which is good. Very, very good for all of you. Kaya nakita ko talaga dito na yung finance mo ha, kung meron kang mga nakikita dyan, panahon na para umangat yan at maging stable, buhisiin mo na. The Four of Pentacles is being clarified by the Star card. Star card is all about your hope, your wishes, your dreams. Meron kang gustong bilhin, meron kang gustong abutin, may mga pangarap ka at hindi nawawala sa isip mo yan. Baka minsan pag natutulog ka, kumakain ka, o kaya pagkagising mo, sabi mo, sana makabili ako niyan, sana makabili ako ng ganito. Marami kang pangarap. Kaya ngayon importante, iniisip mo na yung finances mo kung aabot ba dito. At kung ano yung mga tangible and workable na mga plano para makaabot ka doon sa pangarap mo na yun. Halimbawa, makabili ng bahay, pangkasal, o kaya pambili ng insurance, o kaya pang retirement, pwede rin. So, kailangan ngayon iniisip mo ng kapirahan para maabot yung dream na yun. Kasi nakita ko talaga long term ito. Ito yung mga bagay na talagang pinag-alaanan ng pera para maabot. So, this time around, nakita ko talaga a wish also will be answered. A wish will be fulfilled. Especially mo, time mo to Libra season to So, kung ikaw man nalulugmok at maraming pinaproblema, umasa ka pagpasok ng birthday season mo, there will be a lot of movement. At nakita ko palapit na palapit ka sa katuparan ng pangarap mo at sa stability ng hinihiling mo. So congrats po. In the area of what you want, you have the 10 of Wands. Si 10 of Wands, sinasabi dito na gusto mo nang makaalis yung bigat. No? Marami kang daladalahing bigat. Especially po sa pamilya, sa iyong sa ginagawa. At ngayong linggong ito, sinasabihan ka ng spirits mo na work on your intuition versus logic. Yung para bang facts versus feelings. Parang, ay, mahal ko siya, pero niloloko niya ako. O yun yung facts and feelings. Diba? Magkaiba. Niloloko ka na, mahal mo pa rin. So, parang nahihirapan kang timbangin kung ano yung mabigat at ano yung dapat. No, pinapasan mo pa rin yung isang bagay pero alam mong hindi na para sa iyo kasi mapanakit na. Kailangan mong timbangin 'yan, Libra. Ikaw to, marunong kang tumimbang. Ganon din halimbawa sa trabaho. Kung feeling mo kapos na yung sweldo mo, hindi binabayaran yung overtime pay mo, pero gustong-gusto mo dun kasi nandun yung mga friends mo. So, logic versus feelings, facts versus feelings. Kailangan mo isipin 'yan para makaisip ka ng tamang desisyon moving forward. Papasalin mo pa ba tong mga bigat-bigat na ito? Tutuloy ka pa ba kahit pagod na pagod ka na? O magkakaroon ka ng fruitful conversation with someone para tong mga bigat-bigat mo ay matapos. Halimbawa, kung may trabaho o sa pamilya, baka kailangan kausapin yung family members mo o pamilya mo o yung katrabaho mo na, uy, mabigat na yung dala-dala ko. Baka pwede namang kunin nyo na yung responsibility nyo. O kaya akuin nyo na to ibang bagay kasi hindi ko na kayang pasanin pa. So, mga ganyan. So, it's all about you fixing these things. Okay? 10 of Wands. The Hermit card. Hermit card is all about you acknowledging yung mga bagay na mali o acknowledging yung mga bagay na masakit o mabigat. Parang ito na yung pagkakataon, tatanungin mo ang sarili mo. Talagang ito exploring your new self Talagang makakatulong sa iyo tong birthday season mo, Libra. Mapapaisip ka. Mapapatingin ka na parang, bakit ko ba hinahayaan to? Bakit ba ganito nangyari sa akin? Bakit ba ganito binibigay sa akin? Bakit yung responsibilidad ko ganito kadami? Obligasyon ko? So, marami kang questions na gusto mong masagot. And with all those bigat na naramdaman mo, importanteng kumausap ka ng mga taong makakaunawa sa'yo o mga taong naiintindihan yung iyong posisyon. At doon lalawak ang isip mo. Doon mo makikita yung kasagutan. Some of you gusto umiwas muna. Parang ayaw nyo munang with someone this time. Parang kaya mong mag-solo. Parang kaya mong gawing isang bagay na mas mabuti pa kung ako lang. Parang ganyan, no? Ngayon iniisip mo yan kasi masyado mabigat o masyado mong sinasolo yung bigat ngayon. Na ayaw mo sabihin sa kanila, ayaw mo makaabala, ayaw mo makaistorbo, ayaw mo maging pabigat, pero hindi mo na kaya. Ngayon nakikita ko talaga, if you could just be open to yourself and open to other people, gagaan ito. Kasi mahahanap mo yung solusyon. Especially, in the area of what you need, you have the Moon card here. Si Moon card, sinasabi niya, marami kang mga bagay na dapat malaman. Kalinawan ng isip, katatagan ng loob, no? Alamin kung ano yung ayaw at alamin ang gusto.
Sabi ko nga sa inyo, kailangan talaga balansehin mo ang instincts mo. Especially here with the moon card. Moon card's all about intuition. So your intuition should be balanced. Hindi pwedeng sinusunod mo lang dahil gusto mo, dahil mahal mo, dahil masaya ka. Isipin mo rin kung tama. Very, very profound. Tama bang kunin yun? Tama bang abutin siya? Tama bang ipaglaban pa siya? Tama bang mahalin pa siya? At tama bang magpatapa ka sa trabaho? Tama bang magpasunod-sunuran ka lang? So marami kang mga bagay na sabi mo, okay lang, sige na. O kaya sinusunod mo lang yung feelings mo. Parang ngayon sinasabihan ka ng spirits mo na balansehin mo ang instincts at ang isip. Sometimes yung isip mo tinutulak ka sa tamang direksyon, pero yung nararamdaman mo ayaw mo. Parang gusto mong umiba. Kaya ngayon kailangan balansehin mo. Alin na mas makakabuti? Yung tawag ng instinct o tawag ng isip? That is something that you need to figure out this time. Pero kung meron ka mga bagay na hindi naiintindihan, o may mga bagay ka na parang nakakatakot, or you feel like hindi mo kaya mag-isa, o kaya kailangan ko ng kasagutan, the right people will come to help you, to support you, to guide you, to listen to you, not to judge you, but also to help you pursue this endeavor. Alam ko nahihirapan kasi gagawin mo ngayon. Sa view, para nakita ko mag-e-exam o pipila o mag-aasikaso ng documents. Hindi pa sure kung makakapasa, pero sabi mo try ko. Pero marami kang takot, marami kang kaba, marami kang alinlangan kung makukuha mo talaga. Pero kung nananalig ka sa sarili mo, Libra, kaya mo to. Okay? You need to really listen to yourself and fight for what you want. Fight for your dreams. Pero gamitin mo yung utak mo. Okay? Kailangan balanse yan. Hindi puro damdamin lamang. Kasi baka mamaya masobrahan naman at maiba ka ng ruta o masobrahan ka. Kailangan talaga balanse lang. Especially, this is your element. Your Libra, your sign. Take things into fair-minded lamang, diplomatic, no? At hanapin mo yung balanse. Nakita ko rin dito na, I don't know why, ang message sa'yo is, pag may friction, ibig sabihin may growth. At kapag may growth, ibig sabihin may movement. At kapag may movement, ibig sabihin may chance kang umasenso. So, kung nahihirapan ka ngayon, labanan mo. Kasi maabot mo rin yung dulo nito saan ba. Especially, pagdating na moon card, Ace of Pentacles, swerte, biyaya, opportunity, na magpapawala ng stuck mindset mo. O magpapawala doon sa parang stagnancy mo, di ba? So kung ngayon naghihintay ka for something, huwag ka mag-alala, may darating na new blessing at sasagot sa lahat ng tanong mo. Hindi ka ngayon parang, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganon, biglang, gets ko na. Kaya pala hindi ako natanggap doon kasi gusto ni God ito kunin ko, itong bagong blessing. O kaya pala iniwan ako ng kumag na yun kasi mag-focus pala ako dito sa bagong blessing ko na ito. Parang ganyan. So lahat ay may dahilan. Kung tenga ka ngayon, at feeling mo bakit ganito, bakit ganyan, huwag ka mag-alala, magabago din na lahat in the due time. Especially po ngayon ang pagpasok ng iyong birthday season, okay? The moon card is being clarified by the 5 of Pentacles. Yes, nahihirapan ka. Some of you are struggling. Walang pera, walang pambayad, walang pangganto, walang pangganyan. And your spirit guides are telling you, wag mo kasing gamitin kung saan ka mahina. Wag mo gamitin kung saan ka negatibo. Halimbawa, wala akong kotse, wala akong sasakyan, maglalakad lang ako. Halimbawa, wala akong uniform, okay lang, mag-freestyle muna ako. Wala pa akong pera pambili niyan, pero kung ano lang yung makakaya ko, yun gagamitin ko. O kaya kung wala akong pera, saan ba ako magaling? Halimbawa, magaling ako sa sales talk. Magaling ako magkumbinsi ng tao. So, maaring pwede ako magbenta sa bahay ko ng ukay-ukay. O mag-online selling. O kaya mag-call center, no? Kung saan ka magaling, yun ang gamitin mo advantage para makatuloy ka sa hirap ng buhay na ito at manalo ka. So, your power is within you. Especially here with the Hermit card. Naghahanap ka kung saan-saan, kung paano gagaan ang buhay. Itong bigat na ito, itong hirap na to, gusto mong maalis. Pero sabi rito, both cards, both areas are telling you na sa'yo ang power to change your life. Especially this month, your season, okay? September 23 to October 22, that is your Libra sign, Libra season. Kaya, gugulin mo ang panahon na yan para kunin yung mga intention mo, explore your personal projects, no? And also, explore your new self. Ano yung mga bagay na gusto mo? It's like a personal reset. Kung ano talaga yung mga bagay na nais mong simulan, gugulin, buuin sa buhay mo. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Wands. Alam mo, nakita ko dito, especially looking in your astrology and planetary alignment, there is a surprise opportunity waiting for you. Okay? Especially po on September 21 hanggang September 23. Meron kang mga luck and abundance, mga unexpected na swerte o paparating. Especially here, si Page of Wands, pag sinabing page, ibig sabihin bago. So, ibig sabihin, may bagong darating na ikaka-excite mo, ikakatuwa mo, tataas ang energy mo, magugulat ka nandiyan na kasi isa tong malaking sorpresang oportunidad para sa'yo.
Kasi po, ang araw, papasok sa sign mo, Libra, and mag-trine siya with planet Uranus in Gemini. So, anong ibig sabihin yan? It will bring you surprises and opportunity. Kaya i-embrace mo daw yung sudden shift sa buhay mo. Maaring meron sa inyo lilipat na ibang kumpanya, lilipat na ibang trabaho, ibang career, biglaan meron kang sideline sa bahay, meron kang bagong pagkakakitaan or new stream of income. Mamaya yung YouTube channel mo biglang na-monetize, yung Facebook mo biglang na-monetize or TikTok mo, whatever. Kung ano po yung online presence sa ginagawa mo, kung ikaw ay content creator, mali mo, biglang boom, dumami ang followers. Merong surprises ka makukuha this time. Kung ano po ang muka niya, no, iba't ibang dating ng sorpresa sa buhay mo, Libra, this month. And pinapaalalahanan ka, Libra, ng iyong spirit guides to really be mindful and be careful sa pagtanggap mo o make big decisions. Siyempre, pag may dumating na magandang bagay, siyempre kakatuwa mo yan, ma-overwhelm ka, minsan hindi ka na mag-iisip, tatanggapin mo agad. Pero kailangan daw mag-ingat. Make a careful decision in making up big move or big decisions pag dumating yung blessing. Bigyan kita example. Halimbawa, dumating yung magandang balita, pupunta ka na ng Thailand. Halimbawa, nandun yung trabaho. So, kailangan dahan-dahan, pag-isipan muna before you say yes sa trabahong yun. Kailangan handang-handa ka na, yung papers mo, documents mo, pamilya mo, pera mo, yung trabaho doon. Hindi lahat ng marinig mong magandang balita, oo ka kaagad. Kailangan busisiin mo ng mabuti. Be careful. Kasi sabi ko nga, use your logic and versus intuition. Kailangan ginagamit pa rin ng isip kaysa puro damdamin, kumbaga. So nakita ko talaga dito na pag-aralan mo, sabi mo, why not try natin, pero make sure na dahan-dahan ka sa mga desisyon para hindi ka rin magkamali along the way or hindi ka mabigla sa mga nangyayari. Para gamay na gamay mo every step of the way at alam mo yung mga pantapal mong solusyon when problem arises. Kasi normal naman sa buhay ang problema. Pero kailangan nandun ka, nakatutok, alive, active para alam yung gagawin mo once mag-arise yung mga problemang yan. Nakita ko to with the Page of Wands. Yung bagong opportunity, magbibigay ito sa'yo ng mga malaking paggalaw pagdating sa iyong mga ipon, sa iyong pera, sa iyong financial aspect. At nakikita mo yung ganda. Sabi mo, yes, ito na yun. So, you need to really work on other people para maikasakatuparan ito at makuha mo yung wishes mo. Because malapit ka na eh. I'm seeing you reaching for the stars, reaching for your milestone, reaching for your dream. At ang kaakibat mong armas dito ay yung tapang mo na yakapin siya. Pero paalala nga po sa inyo ng yung planetary alignment, be careful lang in making every decisions. Kailangan tama, kailangan legit, kailangan maayos. Okay? The Page of Wands, the card of good news para po sa inyo is being clarified by the Eight of Swords. Yan. Kaya siguro pinapag-ingat ka ng yung spirit guides because baka mabulagan ka or makulong ka doon sa konsepto na ay hindi ko po kaya, ay hindi ko po alam, kayo na pong gumawa. Parang you're letting go of being tutok or hands-on sa isang bagay kasi takot kang pag-usapan siya, takot kang hawakan siya, takot kang asikasuhin siya. Dahil ayaw mo lang nung preparasyon, ayaw mo lang nung maraming ginagawa o maraming binubusisi. Kaya sabi mo nakakapagod, nakakatakot, hindi ko gets. Pero the more na iniiwasan mo isang bagay, pero you're letting it to happen, the more na papasok yung mga komplikasyon, yung mga problema. Kaya make sure na tutok ka dito sa bagong papasok na blessing sa'yo. Sabi ng spirit guides mo, huwag mong katakutan. Parehong card yan, nagsasabi parang gusto mong umatras, gusto mong laban o bawi ka ba, parang sex bomb girls, no? Parang gusto mong isipin minsan, parang hindi ko kaya, atras na tayo, pero mamaya, sige kaya ko, para sa pamilya, para sa mga anak, sige subukan natin, pero bukas makalawa, atras ka na naman, hatakot ka na naman. So, make up your mind. And wala kang mapapala sa takot. Wala kang mapapala sa kaba. Wala kang mapapala sa alinlangan. Ang kailangan mo lang talaga para ma-determine kung okay yan, ay kailangan mo mag-research. Alamin mo yung truth about dyan sa bagong papasok na blessing. Kapag nalaman mo lahat ng katotohanan at okay naman lahat, legit, maayos, maganda, wala naman akong dapat ikatakot, ikaproblema, then go push. Nakita ko rito na ikaw ang pipigil sa sarili mong success. Okay? Very, very profound. Malapit mo na makuha ang star mo with a star card here. Malapit ka nang umangat, so make sure na ikaw mismo ay magkaroon ng kakaibang tapang to achieve that dream. In the area of your near future, you have the Ace of Pentacles. Yes, talaga namang meron kang luck, abundance, new opportunity, new blessing, especially in your finance. Ito yung panahon na parang i-re-evaluate mo yung halaga mo, yung pinapatunguhan ng pera, yung pinapatunguhan ng pag-isikap mo, pinapatunguhan ng iyong pagkapagod. Kaya panahon na para talagang isipin mo this time,
Kung ano talaga ang gusto ni Libra na maganap, makuha, makamit, asikasuhin na yan para in the near future, boom, you have the Ace of Pentacles, new blessing from your hard work. Binigay sa'yo ito ni God, sabi niya, oh, ayan, naghirap ka. Oh, ayan, binagaw mo yung buhay mo, naging matapang ka. Ayan, oh, binigay sa'yo yung blessing kasi your growth is there. Meron ka ng binhi na pwede mong itanim. Pwedeng pera to, or bagong lugar, o bagong opportunity, bagong trabaho. Yan ang binhi mo para lumago sa buhay mo at magkaroon ka ng bountiful, bountiful blessing. Katabing-katabi niya sa Two of Pentacles, it's all about balance. Nakita ko dito na itong perang ito, o itong blessing na ito, kung ano man itong darating sa'yo in the near future, pwedeng bagong bahay, bagong pagkakataon, bagong trabaho, nakita ko bagong badge name or bagong title. Parang may title ka na bago, parang, I don't know why, parang licensure ito na meron kang bagong sa pangalan mo nakadikit. So, ito yung magbibigay sa iyo ng kaparatagan at magbabalik ng balanse sa buhay mo. Meron ka ng time for work, pero may time ka pa for the family, may time ka para mag-ipon, may time ka for yourself. So, talagang bumabalik na yung balanse ng buhay mo in this new future, okay? Ace of Pentacles, the Moon card. Wow, magkatabi si Moon and Star, nito rin si Moon. Dalawang beses tumabas, ibig sabihin sa kabila ng mga takot, sa kabila ng mga duda, alinlangan, at yung mga bagay na hindi mo alam, kailangan talaga manalig ka sa intuition mo na, gusto ko to eh. I mean, dito dinadala yung pa ako eh. Parang, ito talaga yung destiny ko eh. So, malalaman mo in the near future, lahat ng question mo, lahat ng mga, bakit ganito ako ngayon, bakit ganito yung buhay namin, bakit ganito yung trabaho ko, bakit hindi ako makaaba-abante. Balang araw, in the near future, lalabas din ang katotohanan. The truth na parang, kaya pala pinahirapan ako ni God doon sa trabaho yun kasi hindi pala para sa akin yun. Mag-give up pala talaga ako doon kasi may ibibigay pala sa akin na mas maganda. Dito mas maayos, mas madali, mas maganda. Kaya pala hindi ako nakatapos ng college kasi pupunta pala ako sa gantong bansa. Kasi gantong bansa, mabibigay ko na yung priority ng family ko, pag-aaral ko na yung kapatid ko, yung mga anak ko, no? Mabibigay ko na yung maintenance si nanay. So, yung mga questions mo in life today, masasagot yan in the near future kasabay ng pagdating ng mga magagandang blessings na deserve mong makuha. So, congrats po, Libra. In your challenge, unang-una, you have jumbled thoughts. The mind can make a heaven of hell, a hell of a heaven, confusion, anxiety, escape. Yes, marami kang confusion dulot ng mga bagay na hindi mo alam. O dulot din ng mga bigat na pinapasan mo ngayon. At okay lang daw yan. No? Importante, alam mo sa isip mo kung ano yung gusto mo. Kasi kung alam mo yung gusto mo at pupuntahan mo, kahit yung destination hindi mo alam, okay lang yun. Kahit hindi mo alam kung ano patutunguhan nito, okay lang yan. Kasi alam kong kaya mong dalhin yan hanggang dulo. Hindi mo yan bibitawan, hindi mo yan susukuan kasi gusto mo, kasi mahal mo, kasi malinaw sa'yo. Kaya ngayon pa lang, Libra, kailangan linawin mo na sa isip mo ano ba ang gusto ko, anong intention ko ngayong buwan na ito, sa ko dadali ng buhay ko after my birthday, after my celebration, after my birth month, ano yung kailangan ko ng ginagawa na mahalaga, may saysay, na magtutuloy sa akin patapos ng taon hanggang next year. Okay? Now, the message of authentic self. Yes, be yourself. Everyone else is already taken. Uniqueness, individuality. Yes, unique ka. Kung ano yung bagay na uniquely sa'yo, angkinin mo yan. Learn to love yourself. Ito yun, minamahal mo kung ano yung meron ka, tanggap mo kung ano yung meron ka. You learn to appreciate you as who you are. Your authentic true self. Kaya nga sabi ko sa inyo, time na talaga to para i-explore mo yung personal asset mo, a personal reset, explore your new self, di ba? Kung ano ikaw, at kung ano pa yung gusto mong i-improve, at kung ano yung gusto mong abutin, yun ang kunin mo. Narinig ko, wag mo nang pakinggan pa ang sasabihin ng ibang tao. Ang opinion nila yon. Pero ikaw, importante, ano ang opinion mo sa sarili mo? Yun ang mag-set ng pagbabago sa life mo, okay? In your challenge, you have the Hanged Man. Sabi ng spirit guides mo, you need to magdahan-dahan or surrender the control this time. Okay? Alam ko marami kang balak ngayong birthday season mo. Excited ka na siguro, Libra. Alam ko marami kang balak gawin. Marami ka siguro pagbabagong gustong i-try or marami kang mga plano para sa magandang buwan na ito. Pero sabi ng spirit guides mo, surrender the control ha. Huwag mo laging isiping perfect dapat o dapat maayos, dapat umayon sa plano ko. Maging spontaneous ka naman. No, parang let it flow, let it go, just enjoy the process and be you. Okay? Yung masyado kang on the dot at masyadong dinumero, hindi ka magiging masaya dyan. Ngayon, kailangan surrender the control, surrender to God, everything will be fine. Everything will be fine and you will be fine. Okay? The Hanged Man's being clarified by the Judgment card. Yes, surrender talaga to. Surrender to God. Kung ano man ibigay po niyo po sa God sa akin, tatanggapin ko. Kung ano man po ang magiging kahinatnan ng ginagawa ko today, okay lang po, tatanggapin ko po yung redirection o talagang totoong direksyon na bigay mo sa akin.
Ngayon, magising ka daw na hindi mo kailangang i-figure out lahat-lahat. Hindi mo kailangang planado lahat-lahat na on the dot, gahiblang plano, kailangan totoo. Hindi kailangan okay ang lahat. Okay lang kahit na feeling mo, ano ba yun ang gagawin ko, ano gagawin ko? Just do what you can. Okay? Hindi mo kailangang i-figure out lahat-lahat basta-basta. Masisiraan ka lang na bait dyan. Kaya sabi ko nga, be spontaneous. I-enjoy mo lang. Kung ano lang yung nakahantad sa kamay ko, ito lang yung katotohanan sa kamay ko, ito yung para sa akin, then push, go. I will take this from here and make the most out of it. Parang ganyan, okay? So magising, and also enlightenment, maging enlightened ka sa mga bagay-bagay, isurrender mo na kay God at huwag nang problemahin pa yung mga bagay na wala na sa kamay mo, okay? In your fortune, unang-una, you have first light, beginning a new cycle. Panahon na talaga to. Birthday mo, new cycle, new beginning. Now, the message, surrendering to the journey. Yes, ito yun. Release control. Yes. Kakasabi ko lang, i-release mo yung control, mag-enjoy ka, huwag mo laging pilitin kung hindi talaga gagana. At kung naipasa mo na, kung naibigay mo na lahat ng kaya mo ibigay, let go and let God give you the good news after that. Okay? Two of Pentacles, bring back the balance. Kung ano yung mga bagay na kaya mo daw panghawakan, ibalik mo yon. Okay? Huwag ka na daw mag-overcommit, huwag ka na daw mag-over promise ibang tao. Kung ano lang yung kaya mong i-approve, yun lamang. Kung ano lang yung kaya mong gawin, yun lamang. Matuto ka daw mag-decline. Halimbawa, huy, marami na akong gagawin, pasensya ka na, hindi ko na pwedeng hawakan yan, punong-puno na ako. Huy, next week tayo magkita, marami pa akong gagawin. So make sure na may boundaries ka. Magiging selective ka sa mga bagay na hahawakan mo, especially birthday mo ngayong buwan na ito. Magkaroon ka dapat ng pahinga, magandang mindset, magandang mood. Huwag mo sirain ang mood mo pag halimbawang nag-overbook ka o nag-over-exhaustion ka. Lahat na lang tinanggap mo to the point na hindi mo na kaya. Kaya ngayon, bring back the balance. I'm hearing this is a great time for family, a great time for friends, a great time for your kids, no? Parang ito yung panahon na maglaan ka ng oras sa mga bagay na magpapasaya sa'yo. Alam ko, gusto mo mag-focus sa trabaho, sa kaperahan, sa future. Pero ngayong buwan na ito, mapapansin mo talaga, mararamdaman mo ito, Libra, na kailangan balanse lang ako para sa pamilya, para sa anak, para sa kinabukasan. Okay? The Two of Pentacles, you have Strength card, yes. Kailangan doon ng katatagan at gentleness in your part. Kailangan relax ka lang, gentle lang, kind lang. Okay ka naman eh, napagdaanan mo na in the past eh, nagawa mo na lahat eh. So bakit ka nagmamadali? Bakit ka natataranta? Bakit ka nag-aligaga? No? Kung panghawakan mo naman at hands-on ka naman dyan, hindi mo kailangan ikatakot. Hindi mo kailangan mag-double time. Hindi mo kailangan mag-double effort. Halimbawa, sa trabaho sa opisina, ginagawa mo naman yung documents mo, pero sinabihan ka ni boss na, next week ang deadline yan. So, huwag ka magmamadali. Gawin mo lang yung mga kaya mo. Pagkatapos ng 5 p.m. na labas, bitawan mo. Balik ka bukas, asikasuhin mo. No? So, huwag mong pilitin ang sarili mo na matapos agad kasi malayo pa naman yung deadline. So, if you're going to exert so much effort, paano yung balance ng buhay mo? So ngayon, be kind. Be kind to yourself. Be gentle to yourself and everything will be fine. Okay? In your divine challenge, a divine message, una-una, you have emotions are running high. Yes. Siguro super excited mo, marami kang minamadali, marami kang binubusisi, marami kang gustong gawin, at napapressure ka na doon sa papalapit mong okasyon, especially here with Libra season. Marami rin po nanggaling sa inyo after September 21 solar eclipse. So marami kang mga kalinawan, marami kang pagkatuto, marami kang na-realize, so marami kang gustong baguhin sa buhay mo. At normal lang yan. Pag po nanggaling tayo sa solar eclipse o sa kahit anong eclipse, magkakaroon ka talaga dyan ng reset o parang bagong pananaw sa buhay mo na gustong tahakin. And siguro malakas ang emosyon mo ngayon, mataas. Some of you parang hina-high blood o masakit ang ulo, masakit ang batok. Kaya kailangan mo talaga mag-relax. Okay? Surrender, and be gentle to yourself. Another message, take time to breathe out. Yes. Take time to breathe out. Yes, hinga. Alam mo, nakikita ko sa inyo, para kang event planner, para kang wedding planner na aligaga, takbo dito, takbo doon, kailangan maayos dito, maayos doon, kailangan on the dot, dumating yung bride, kailangan pagdating ng bride, nakatutok na yung camera. So, marami kang inaasikaso all at once. Pero ang kailangan mo lang talaga this time is to relax and breathe out. Huminga. You're doing a great job, especially here in the Eight of Pentacles, in your divine advice. Magaling ka, marunong ka, mahusay ka. Pero importante ngayon talaga ay matuto kang ibalanse ang buhay mo. Huminga ka. Okay? Tanungin mo sarili mo, ginagawa ko ba ng tama trabaho ko? Yes or no? Ginagawa ko ba na maayos lahat? Yes or no? Disiplinado ba ako? Professional ba ako? Yes or no? Wala bang problema sa trabaho?
Kung wala at lahat ng bagay ay okay naman, so bakit ka naman problema? Bakit ka naatat? Bakit ka nagmamadali? Bakit ka aligaga? So, make sure this time around, pahinga, pahinga. Because your hard work is paying off. And you're doing the best you can do. So, ngayon, relax, okay? The Eight of Pentacles is being clarified by the Page of Cups. Yes, Page of Cups, enjoy life. Maging bata ka ulit, maging curious ka, let go, have fun. Kung may party, umattend ka. Kung merong vacation, umattend ka. Kung gusto nyo magtawanan kayo. Gusto mo mag-relax with the family, enjoying your kids, go push. Nakita ko talaga dito sa buong cards mo, marami ka mga bigat, pero kayang-kaya mo yung lagpasan basta magkaroon ka lang ng mindset of rest. And also enjoying what you have. Huwag sobrahan yung mga dala-dala, everything will be fine. Patuloy ka manalig sa mga dasal mo at yakapin mo yung mga gusto mo, everything will be fine. Magkaroon ka ng bagong opportunity na darating, pero kinakatakutan mo, pero dapat hindi naman, you'll be fine. With the moon card, marami kang questions, pero may darating na blessing na magbibigay sa iyo ng kaparatagan, everything will be fine. So, maganda ang buhay mo today, Libra. Especially here, marami kang mga gustong abutin, marami kang mga pangarap, marami kang mga creative project na iniisip, pero maaabot mo yan eh. Ang kailangan lang talaga, relax, relax, relax. Okay? You're doing your best. You're doing your best. You just have to really try to calm down. Okay? Ang outcome mo ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have mice, discord among friends or family. So kung meron daw issue sa pamilya, sa kapatid, kay someone, make sure na pag-usapan na. Sabi ko nga po sa inyo, this week is a great time for communication. Especially on September 26, Mercury ipapasok sa sign mo. So kung ano man pag-uusap, negotiation, discussion, magiging maayos yan. Kaya kung pampamilya, pangkaibigan, upuan nyo na yan. Another message of dark man, lalaki doon na moreno o maitim, o itim ang buhok na kailangan mo daw kausapin, whether kapatid, tatay, o katrabaho, kaibigan. Baka sa kanya yung may discord ka, kaya kailangan nyo pag-usapan. Another message of younger woman, babae daw na medyo bata-bata naman, kapatid, pamangkin, pinsan, o nakababata sa trabaho, baka may concern sa kanya. Another message of rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Meron ka daw tao sa buhay mo na medyo arrogante, matigas ang ulo, mayabang, iwasan mo daw. Another message, you have mule. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Yes, ito yun. Meron daw tao sa buhay mo, pwedeng lover mo to, kapatid, anak, o katrabaho na matigas ang ulo, ayaw magbago, iwasan mo na lang. Okay? I-save mo yung energy mo for something else. Huwag mo sayangin ang oras mo sa kanya dahil kailangan siya ang makarealize ang mali niya. Another message of fox, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Yes, panahon na para maging mapag-isip ka, balansehin ang trabaho, kaperahan, no? Ito yung mga panahon na magiging maparaan ka, madiskarte ka para sa mga bagay na nakaka-apekto sa yung season this time. So, kung may problema sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, sa anak, kayang-kaya mo yan solusyonan. Maparaan ka, magaling ka, balanse ka. You're the kind of person na kayang maghanap ng paraan na tama at kayang hanapan ng magandang sense yung isang bagay. Kaya kaya mo to, okay? Ang outcome mo ito, Libra, for September 22 to 28, you have... Wow, the full card. New beginning is here. Ready ka na talagang tumapak. Sabi ko nga sa inyo, meron kong surprise opportunity eh. Since September 22 hanggang 23, talaga magbabago lahat. Either may papasok na good news, may papasok na maliit o malaki mga pagbabago na yayakapin mo. Kaya ngayon sabi ko nga, be careful ha, pag-aralan mabuti bago humakbang. Pero importante dito, handa ka. At ready ka to see kung ano yung mga pwedeng gawin. Parang sabi mo, why not subukan lang natin, baka pwede sa akin yan. So ngayon, be receptive, be open. You're on to a new direction or a new adventure. So sobrang excited ko for you. Napakagandang birthday gift ito. Gift of a new chance, a new opportunity, a new work, a new stream of income, pwede rin, or a new way of living. So, congrats. Hindi ko alam pero nakakita ako na ikakasal, nakakita ako ng lalagay sa tahimik or lilipat ng ibang lugar. Parang ganyan. Kasi nandun yung bagong yugto ng buhay mo. So, napakaganda. The full card is being clarified by the Seven of Swords. Wow. Sabi rito, maging maingat ka. Because Seven of Swords all about deception, dishonesty, o kaya hindi totoong sinasabi yung katotohanan. So ikaw, parang gagawa ka ng sarili mong strategy. Gagawa ka ng sarili mong paraan. Some of you magre-research. Halimbawa, sa kasal. Bigay ko din kasal kasi talagang yun nakita ko kanina pa. Halimbawa, kakasal ka, tapos yung wedding planner mo, kung anong sinasuggest ng mga venue, ng mga catering services, iba-iba presyo. So, kailangan ikaw din nag-research ka. Huwag kang basta-basta aasa lang sa ibang tao tungkol sa impormasyong dapat mong malaman. Kailangan ikaw din mismo inaalam mo. Because narinig ko, parang may trust issues ka na, parang sabi mo,
Ako nga mag-asikaso niyan, ako natitingin yan para sure. So parang ganyan. So nakita ko talaga na susubok ka ng isang bagong bagay na alam mong perfect para sa at ito'y nag-uugat sa iyong inisyatibo at alam mong gustong-gusto mo tong gawin. So congrats, congrats, congrats. Your new strategy will lead you to a new life, a new beginning. At nakita ko talaga na tatapang ka this time na sumubok na mga bago para pagbabago sa life. Talagang new self, new you, no? Yung intention mo bago, yung ina-explore mo bago para sa buhay mo. So congrats, congrats. Kung ano man yan, and pagdating mo ng November, it's a brand new Libra na. At alam mo na kung ano yung mga bagay na gusto mo at ano yung mga bagay na ready kang tahakin moving forward. So, ito po ang inyong September 22 to 28 reading. Sa po kayo naka-resonate Libra, happy, happy, happy birthday. Happy Libra season. I love you. This has been James of James Ario PH. God bless everybody.